Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos mabuti, Diyos na banal, Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan muli ng pagkakataon makapagbahagi ng salita mo through live streaming. Pagpalain mo ang salita mo. Anoint your word, anoint your servant, Panginoon. Pahiram mo na yung kapangyarihan na aking mga labi upang ang bawat salita po na lalabas sa aking bibig, yung pong salita nagbumula sa iyo, bibigyan ng kalakasang pagpapala sa makikinig. Ito lahat, nagbibigay ng karangalan, kalawalatian sa iyong pangalan. Maraming salamat dahil banal ng Espiritu. Ikaw amungan sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Praise the Lord. Good evening kay Sister Karen. Sa po ay nanonood. Praise the Lord. Okay, basahin po natin ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Sa Galatians chapter 5, verse 19. Babasahin ko po. Hallelujah. Sabi po ng verse 19, Galatians 5:19 hanggang 21. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fit of rage, selfish ambition, dissension, and faction. Sabi po sa verse 21, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihan salita na ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Magandang gabi kay Brother Mark, nanonood po siya. Praise the Lord. So ang ating pong message series ay, kasi po ang mensahe natin ay series. Ang pamagat po ng ating message series ay dealing with our problem. Yung pong pagharap sa ating mga problema. Katulad po ng sinabi natin nung una, dito po sa series na ito ay ating pong pag-aaralan yung pong iba't ibang problema na ating pong kinakarap at kung paano ba tayo matutulungan ng Diyos sa problemang ito. Good evening din po sa aking kapatid, kay Ine, nanonood po siya. At napag-aralan na po natin noong mga nakaraang Miyerkules, yung pong the problem of anger. Yung pong problema ng galit. Napag-aralan na po natin noong nakaraan, yung pong the problem of worry. Yung problema ng lagi kang nag-aalala. Sa gabi ito, ating pong pag-aaralan is the problem of envy. Yung problema ng inggit. Paano po tayo matutulungan ng Diyos sa problema ng inggit? Bago po natin matutunan kung paano po natin haharapin yung problema ng inggit, gusto kong atin pong mismong tingnan yung mismong problema, the problem of envy. The problem of envy, yung problema ng inggit.
inggit, ito po ay isang malaking problema sa buhay ng tao. Wala po itong pinipili. Mananampalataya ka man o hindi, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, wala pong pinipili. Lahat ng tao ay maaaring mahulog sa kasalanan ng inggit. Ito po yung malaking problema sa buhay. Si William Shakespeare, tinawag po niya ang envy, ang tawag po niya sa envy is the green-eyed monster which do mock the meat it feeds on. Sabi po ni William Shakespeare, ang inggit, ito yung berdeng mata ng halimaw na tinutuya ang karne na kinakain niya. Ang tawag po niya, berdeng mata ng halimaw, the green-eyed monster. Si Chaucer naman ay tinawag po niya ang inggit bilang foul sin, worst sin, masamang kasalanan, pinakamasamang kasalanan, mabahong kasalanan. Sapagkat ito po ay laban o labag sa lahat ng kabutihan, laban sa lahat ng uri ng kabutihan. At dahil ang inggit po ay talagang matinding problema, masamang kasalanan po yan, bad sin, foul sin, worst sin, ay kinakailangan tingnan po natin ang malamitan ang problema ng envy. Number 1, envy was a part of original sin in this world. Ang inggit, ito po'y bahagi ng original sin sa mundo nito. Ibig sabihin, from the very beginning, from creation, naando na po yung inggit. Hindi po bago ang inggit. From the creation of the world, naando na po yung inggit. Si Lucifer, nung siya po'y nasa langit, si Satan po ay si Lucifer. Nung siya po ay nagrebelde sa Diyos, itinapon po siya sa lupa, kaya ang naging pangalan po niya Satan. Nung siya po'y nasa langit, si Lucifer nasa langit, at si Eva nung siya po'y nasa Garden of Eden, pareho po silang nahulog sa tukso o sa kasalanan ng inggit. Si Lucifer, gusto po niyang, pag binasa po natin ng Isaiah chapter 14, begin verse 12, si Lucifer gusto po niyang maging kapantay ng Diyos. Gusto niya maging Diyos, maging kapantay ng Diyos. Kaya nga po siya itinapon ng Panginoon Siya po yung leader ng mga angel ng rebelde sa Diyos. So gusto po niya maging kapantay ng Diyos, kaya siya po ibinaksak ng Panginoon. At si Eva, kung tatandaan po natin, yung tukso ng devil sa kanya, nung ahas na nilukuban ni Satanas, ang sabi po doon ay sabi po ni Satanas na lumukob sa ahas, totoo ba na sinabi ng Diyos na ba kayong kakain ng anumang bunga ng punong kain sa halaman lang? Sabi ni Eva, hindi naman po. Sabi, pwede namin kainin anumang bunga ng punong kahoy, wag lamang yung bunga na nasa gitna. Kasi pag kinain namin, o hindi po, mamamatay kami. Ang sabi po ni Satanas, sabi po ng akin, lukuban ni Satanas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi ng Diyos yan, sapat alam niya na pag kinain nyo, yung bunga ng punong kain, magiging parang Diyos kayo. So yun po ang dahilan. Meron pong inggit, gusto niya parang magiging Diyos kayo, sabi ni Satanas, kaya sa pinahulog sa kasalanan. So, ang envy, ito po ay bahagi ng original sin. From the very beginning of creation, naandun na po yung inggit. Maging ang pride, naandun na po. Kaya hindi po katakataka kung bakit ang inggit ay nasa listahan po ng mga kasalanan sa Bible. Romans chapter 1 verse 29, ang sabi po doon, they have become filled with every wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. So binanggit po yung envy, full of envy. 1 Peter chapter 2 verse 1, ang sabi po doon, therefore rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. So ang envy, ang inggit, ito po'y bahagi ng original sin. Kaya huwag tayo magtataka. From the very beginning of creation, na andun na po yung inggit. It is part of original sin. Envy draws us away from God. Ang inggit, tayo po ay inilalayo nito sa Diyos. John chapter 5 verse 44, ang sabi po, how can you believe if you accept praise from one another, yet make no effort to obtain the praise that comes from the only God?
Ang hinahangad ng Diyos ay ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri ng gagaling sa isang Diyos. So ang envy, ang inggit, inilalayo po tayo sa Diyos, sapagkat ang inggit, ang hinahanap po ito ay yung papuri ng tao. Papuri ng kanyang kawa, hindi yung papuri nagmumula po sa ating Diyos. At dahil po dyan, ito pong inggit, ito po yung pumipigil para sa ating paglago. Para lumago tayo spiritually. Amen. Ang taong punong-puno po ng inggit, ay hindi po siya lalago spiritual at hindi po siya magagamit ng Panginoon. Ilalayo siya ng ilalayo dito sa Panginoon. At dahil po dyan, ang resulta po dyan, ay talagang magiging spiritual infant po tayo. Spiritual baby. Magiging bansot yung ating buhay Kristiyano. Magiging stagna, hindi tayo makakasulong. Ang mangyayari ay pasulong pa. Yun po yung pumipigil sa paglugo natin kapag tayo ay punong-puno ng inggit. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you are yet ready for it. Instead, you are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, you are not worldly. Are you not acting like mere humans? So dahil po doon sa inggit, jealousy, hindi po lumago. Yung mga mananampalataya sa Corinto, sabi ni Pablo. So ito pong galit, ito pong inggit, ito po yung naglalayo sa atin sa Panginoon at naging dahilan para po tayo maging spiritual infant into the kingdom of God. Naging spiritual baby po tayo. Sa halip na tayo yung magamit ng Panginoon. Kasi pag ikaw ay baby, ang baby naman hindi magagamit sa gawain. Hindi ka lalago. Amen. Hindi po tayo lalago bilang mananampalataya kung tayo punong-puno po na inggit sa ating pong mga puso. So envy is part of original sin. Envy draws us away from God. Envy make us miserable. Ginagawa pong tayong miserable ng inggit. Ang taong punong-puno ng inggit, malungkot po ang buhay niya. Kailan po hindi magiging masaya ang buhay ng isang tao na mayroon pong inggit sa kanyang puso. Sabi po ng Proverbs 14:30, A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan. Ngunit ang kapanighalian o anggit ay kabulukan ng buto. Amen. Magiging miserable po ang buhay natin. Magiging malungkot ang buhay mo, ang buhay ko, kapag yung inggit ay nasa puso po natin. Lahat po ng kasalanan ay gagawing miserable ang buhay natin. Lahat po ng kasalanan. Wala namang kasalanang magbibigay na hindi magdudulot ng karamputan sa atin eh. Sa umpisa. Ang kasalanan sa umpisa, nagbibigay po ng kagalakan niya, nagbibigay ng kasiyahan sa umpisa. Pero ang inggit, from the very beginning, from the start, miserable na po ang buhay natin. Kasi yung meron pong mga kasalanan, may mga kasalanan, yung mga kasalanan, yan po yung nagbibigay ng kasiyahan sa simula. Kaya nga po tayo ay natutukosong magkasala eh. Kasi bakit? Nagbibigay ng kasiyahan eh. Di ba? Nagbibigay ng pleasure. Nagbibigay ng gratification sa atin. Nagbibigay ng kasiyahan, pansamantala sa simula. Pero pagdating ng bandang huli, magiging miserable ang buhay natin. Pero ang inggit from beginning to end, mula pa lang sa simula hanggang sa katapusan, ay talaga miserable na po ang buhay natin. At kapag tayo po ay mayroong inggit, tayo po ay mabibigo na purihin ng Diyos para doon sa mabuting ginawa ng Diyos sa ibang tao. Kasi po baka hindi natin mapupuri ang Diyos. Dahil sa mabuting ginawa ng Diyos sa ibang tao, sapagkat may inggit tayo eh. Di ba? Kasi ang gusto natin, kung ano yung meron siya, meron ka rin. Dahil may inggit ka, kapag pinagpala ng Diyos ang kapwa mo, hindi mo mapapasalamatan ng Panginoon. Mabibigo kang pasalamatan ng Diyos. At mabibigo ka rin pasalamatan mismo yung blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kapag punong-puno po tayo ng inggit sa ating buhay. Envy is still our joy, robs God's glory. Ninanakaw nito yung ating kaganakan.
Saka po nakakita na po ba kayo ng tao o ng Kristiyano na punong-puno ng kagalakan kapag merong inggit? Nanakawin po niya kagalakan, kaya nga magiging malungkot po ang buhay natin. Yung mga tao may inggitin, malungkot po ang buhay niyan. Yung taong malungkutin, kailanman hindi po magiging kontento sa buhay. Ninanako po niya kagalakan na, ninanako po niya yung kaluwalhatian na para po sa Panginoon. At yan po yung malaking problema. Isipin mo na talaga yung kagalakan na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung joy paggaling sa Panginoon yan eh. Pero pag meron po tayong inggit, nanakawin yung kagalakan, ano magiging kapalit? Kalungkutan, kapighatian. Amen. Envy, steal our joy, envy, rob God's glory, at yan po ay isang malaking problema. So, envy is part of original sin. Ang envy po, part of original sin, envy draws us away from God, tayo po inilalayo sa Diyos. Envy, ginagawa po tayong miserable ang ating buhay. Envy lead us to other sin. Ang inggit, yan po ay umaakay sa atin sa iba pang kasalanan. Kapag tayo po ay merong inggit, nanganganak po yan ng iba pang kasalanan. Good evening kay Sister Minda. Praise God. Kay Brother Jun Anchori, sa nanonood ko sila. So, ang inggit, yan po ay aakayin tayo sa iba pang kasalanan. Amen. Nanganganak po yan ng iba pang kasalanan. Ang sabi ng James 3:16, sorry po. For where there you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Sabi ko sa Tagalog, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Sabi po doon, kapag merong inggit, kapag naghahari ang inggit at masamang hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Amen. Nanganganak to. Nanganganak na kasalanan. Ang envy, yan po yung sanhi ng mga broken relationship. Nasisira yung relasyon dahil po sa inggit. Yan po yung naging dahilan kaya nagkukulang po ng communication. Yan po yung naging dahilan ng argumento, minsan ng wars, ng away. At ang inggit nakamamatay po yan. Di ba? Ang taong punong-puno ng inggit, kapag hindi niya makuha kung ano yung meron ng kapwa niya, minsan makagagawa siya ng mga bagay na hindi maganda. Minsan makasasakit siya ng kanyang kapwa. Ang envy led us to the greatest sin of all, the death of Christ on the cross. Yung pong inggit, yung pong isang sanhi kung bakit nagkaroon po ng greatest sin of all, yung kamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung inggit po ang nag-udyok dun sa high priest, sa chief priest, para ipagkano, para po isakdal si Jesus Christ, dalhin kay Pilato. Ano ang nag-udyok sa kanya? Yung pong inggit. Mark chapter 15 verse 10. For he knew that the chief priests had delivered him for envy, sabi po sa Tagalog. Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal ang ating Panginoong Hesukristo. Ang inggit, dadalhin po tayo sa iba pang kasalanan, manganganak ng maraming kasalanan. Manganganak po yan ng kasinungalingan, manganganak po yan ng ganit, manganganak po yan ng puot, at minsan, dahil sa inggit, makagagawa tayo ng mga bagay na hindi po magiging karugod-lugod sa ating pong Panginoon. Amen. Envy is part of original sin. Envy, yung inggit, inilalayo po tayo sa Diyos. Yung inggit, ginagawa po miserable ang ating buhay. Yung inggit ay aakayin po tayo sa iba't ibang uri ng kasalanan. Manganganak ng iba't ibang uri ng kasalanan. Envy can keep us out of heaven. Ang inggit, pwede tayong mapalayo sa langit. At sabi ng Biblia, maaaring hindi tayo makapasok sa karyan ng Diyos dahil po sa inggit. Yun po sinasabi ng Bible.
Galatians 5:19 to 21. Binasa po natin ito kanina. Now, the work of the flesh are evident. These are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, temptation, jealousy, outbursts, wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and life of which I tell you beforehand, just as I told you in the past time, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Yung nagpa-practice, binanggit ko yung envy. Kapag ipinamumuhay mo yung envy, sabi ko dito, such thing will not inherit the kingdom of God. Amen. Yung inggit maging dahilan para hindi po tayo makapasok sa karya ng Diyos. Kasi ang inggit kasalanan at inggit nanganganak ng iba't ibang uri ng kasalanan. Ang envy po, ang inggit, ang siya pong dahilan kung bakit si Lucifer itinapon from heaven. Dahil po sa inggit. Kasi ang sabi po ng Isaiah 40, pag binasa po natin verse 12, sabi po doon, How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Amen. So, binaksak ng Diyos sa langit kasi gusto niya maging kapantay ng Diyos. Nagkaroon siya ng inggit, ng envy sa Diyos. Gusto niyang umupo sa trono ng Diyos. Gusto niya maging kapantay ng Diyos. Gusto niya maging, ibinaksak po siya ng Panginoon. Envy will keep many people from entering God's kingdom. Ang envy po ang magiging lang upang ang maraming tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung meron kang inggit sa buhay mo, mag-isip-isip ka na. Amen. Mag-isip-isip ka na. Sisirain niya ng buhay. Envy is ultimately destructive. Ang inggit, ito po ay nakakasira ng buhay ng tao. Sisirain po nito yung buhay natin. Sisirain niya ng buhay mo. Sabi po ng Job chapter 5 verse 2, For wrath kills a foolish man, and envy slay a simple one. Sabi po sa Tagalog, ang sama ng loob ay pumapatay sa taong hangal. Ang pag-inggit ay kumikitil sa mga taong mangmang. Sisirain po ng inggit ang ating buhay. Kasi merong ganun tao eh. Di ba merong taong punong-puno ng inggit? At talagang pag may nakita isang meron yung kanyang kagusto niya magkaroon din. Mahirap po, mahirap ang buhay. Hindi magiging masaya, sisirain po ng inggit ang ating buhay. So kung gusto po natin na mag-participate sa original sin, na manganganak kung saan ito po yung manganganak na marami pang kasalanan, kung gusto po natin na tayo po ay mapalayo sa Diyos, kung gusto po natin na ang buhay po natin ay maging miserable, kung gusto po natin ang ating buhay maging bukas sa iba't ibang uri pa ng kasalanan, kung gusto po natin na mamuhay sa kaparaanan kung saan masisira yung ating buhay at tayo po maging kindalan para hindi tayo makapasok sa kanya, then envy is our ticket to ride. So kung gusto po natin yan, gusto natin hindi makapasok sa kanya ng Diyos, gusto natin ang buhay na malungkot, kung gusto natin yung buhay na gusto po natin mamuhay sa kaparaanan, sisirain natin sa ating sarili, kung gusto natin mamuhay na isang buhay na talagang manganganak na maraming kasalanan, mamuhay po tayo na punong-puno ng inggit. Pero wala ibubuti sa atin. Pero ang Diyos po mayroong mabuti kaparaanan sa pinaparito upang tulungan tayo with the problem of envy. Amen. So, aminin natin at hindi. Dumarating po kasi yung pagkakataon, nagkakaroon po tayo ng inggit. Di ba? Aminin natin sa hindi. Isa nga, di ba, nagtataka tayo, bakit Lord, bakit ganoon? Kami naman po ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nagtatapat kami sa iyo, Lord. Pero bakit ganito, Panginoon? Bakit yung ibang tao? Bakit yung ibang tao na wala namang pagkakilala siya, pero ang ganda ng buhay, Panginoon? Magagara yung kanilang sasakyan, meron silang magandang bahay, yung mga anak nag-aaral sa eksklusibong eskwela. Lord, bakit? Diba? Minsan nagkakaroon tayo ng inggit, envying the wicked. Amen? Pero hindi po tama yun. Pero minsan sabihin, isipin po natin, minsan nakakaganon eh. Minsan Christian tayo eh. Pero salamat, may banal na Espiritu nagpapaalala sa atin. Sabi po ng Psalm chapter 37, verse 1 to 4. Do not fret of those who do evil, or be envious of those who do wrong. For like a grass, they will soon wither, like green plants, they will soon die away.
trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen. Sabi ko, huwag mong kainggitan yung gumagawa ng masama. Huwag mong kainggitan yung gumagawa ng mali. Kasi minsan tataka na tayo, ba't gano'n? Mali ang ginagawa nila, gumagawa sa hindi tama, pero sagana sila. Sabi ng Bible, huwag po nating kainggitan. Sabi dito, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen. Envy is part of original sin. Envy draws us away from God. Envy makes us miserable. Envy leads us to other sin. And envy keep us away from heaven. And envy is ultimately destructive. Amen. Romans number 2, understanding envy, pag-unawa sa inggit. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng inggit? Nakita po natin na ang inggit po ay talagang malaking kasalanan, matinding kasalanan. So kinakailangan po natin maunawaan itong kasalanan ito at kung paano po natin, at bago natin matutunan na harapin ang inggit sa atin, at maunawaan po natin maigi. What is envy? Una, pag-aralan po muna natin yung pagkakaiba ng envy and jealousy. Kasi po yung envy at jealousy, yung inggit at selos, sila po ay para po silang magkatulad. They are similar words. Minsan pinagpapalit-palit po yan eh. Di ba? Yung inggit at yung selos are similar and words are often used interchangeably. Minsan ginagamit ng palitan. Pero meron pong pagkakaiba yung envy at yung jealousy. Ang inggit, ito po yung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng isang bagay na meron yung kapwa mo. Yun po yung inggit. Yung kapwa mo nagkaroon ng bagong cellphone, gusto mo rin na magkaroon ng bagong cellphone. Yung kapwa mo nagkaroon ng bahay at lupa, gusto mo rin magkaroon ng bahay at lupa. Yun po yung inggit. At naiinis ka kapag hindi ka nagkaroon ng meron siya. Yun po yung inggit. Yung kung ano meron ng ating kapwa, gusto mo rin magkaroon. At pag hindi ka nagkaroon, galit na galit ka, inis na inis ka doon sa tao. Yun po yung inggit. Ang jealousy, ito naman po yung ayaw mo na magkaroon yung kapwa mo kung ano yung meron ka. Yun po yung jealousy. Kung ano yung meron ako, ayaw kong magkaroon ka. Kung meron akong bagong cellphone, hindi ka dapat magkaroon ng bagong cellphone. Kung meron akong bagong kotse, hindi ka dapat magkaroon ng bagong kotse. Kung ano meron ako, ayaw kong magkaroon ka. Yun po yung jealousy. Amen. Ang sabi po ng inggit, gusto ko kung ano meron ka. Yun po yung inggit. Kung ano meron ka, gusto ko meron ka. Talagang ganyan po yung magkakapit bahay. Di ba? Natatandaan ko nun eh. Kapitbahay, bumili ng usok ko po ng araw yung kaset eh. Yung kaset ng araw. Bumili ng bagong kaset. Papatugtog, anak. Yung kapitbahay, nainggit, bumili ng mas malaking kaset. Pinatugtog, mas malakas. Ganun po yung inggit eh. Kung ano meron yung kapwa mo, gusto mo rin magkaroon. At pag hindi ka nagkaroon, naiinis ka dun sa tao at gumagawa ka ng kaparaanan para kung ano yung meron siya, magkaroon ka rin. Kasi nasabi po natin, ang inggit nanganganak ng iba pang kasalanan eh. Dahil hindi ka magkaroon ng meron yung kapwa mo, minsan gagawa ka ng kaparanan para magkaroon ka ng meron siya hanggang sa makagawa ka na hindi tama. Jealousy says, don't touch what I have. Huwag mong hawakan ano yung meron ako, akin lamang ito. Yun po yung jealousy. Ang inggit po is marked by covetousness. Ang tanda po ito ng kasakiman. Di ba? Kung ano meron ka, kinakala meron din ako, kasi naman po yan. Di ba? Dapat makontento ka. Kung meron siya, wala ka. Praise the Lord. Ang inggit yan po ay tanda ng kasakaman. Kung ano meron ka, kinakala meron din ako. Lahat ng parang gagawin ko para magkaroon ako kung ano meron ka. Ang jealousy is marked by possessiveness. Akin lang ito. Kung ano meron ako, akin lang, hindi ka kinakalang magkaroon. At envy, at yung envy po, ginagawa po tayo yung resentful, yung naiinis ka. Di ba? Pag ikaw may inggitin, may nakikita ng bagong bagay sa kapwa mo, ang gusto mo magkaroon, kaya pag hindi ka nagkaroon, inis na inis ka.
Inis ka doon sa tao na mayroong bagay na gusto mo rin magkaroon. Di ba naging resentful tayo, naiinis tayo, naasar tayo sa tao. Pero yung jealousy make us territorial. Akin lang to, yung meron ako hindi ka dapat magkaroon. Di ba? Ganun po yung jealousy. Akin lang ito. Kung ano meron ako, hindi ka dapat magkaroon. Sa akin lamang ito. Yung parang ang inggit. Gusto kong magitara ng katulad ng gusto kong maging magitara kasing galing ng katulad mo. Para ba yung kapwa mo magaling magitara, ang gusto mo magaling din ako magitara. Pag tumugtog kasing galing mo. Ganun ang inggit. Ang jealousy naman, kung ako'y magaling magitara, hindi ko magaling magitara. Ako lang ang magaling magitara. Pareho pong makakasira ng buhay. Ang inggit, ito yung gusto mong magkaroon ng maganda at sexing asawa katulad ng kaibigan mo. Kasi yung asawa ng kaibigan mo, maganda, mayaman, sex. Ang gusto mo ganun din, ang maging asawa mo. Yun namang jealousy, magandang asawa mo, sexy asawa mo, ayaw mo yung kapwa magkaroon ng ganung asawa. Yun po yung jealousy. Amen. Jealousy is when you don't want anyone messing with your husband. Pareho pong sisirain ang buhay natin yan, ng jealousy at ng inggit. Mahalata mo naman kung ikaw ay may inggit Di ba? Nakita kang kapatirang pinagpala, pag hindi ka na nagkalahap, kasi ang natural na reaction po kasi natin bilang mananampalataya, kapag yung ating kapwa ay pinagpala, yung ating kapwa nakapagpatayo ng bagong bahay at lupa, ang reaction natin, Lord, maraming salamat, praise the Lord, pinagpala mo po si ganito. Yun po yung natural reaction bilang mananampalataya. Kapag yung kapatid mo ay nakabili ng bagong cellphone, ang reaction natin ay praise the Lord, salamat po Panginoon, pinagpala mo si kapatid, pinagpala mo si brother, pinagpala mo si... Yun po yung natural reaction ng isang tunay na mananampalataya. Pero, kapag tayo po ay ang naging reaction natin, pinagpala yung kapatid natin at parang hindi ka nasisiyahan at naiinis ka, yun po yung inggit. Di ba, bilang mananampalataya kasi, kung ano yung meron ng kapwa, dapat natutuwa tayo. Kasi pinagpala siya At ang sasabihin natin, Lord, ako na po yung kasunod dyan. Susunod na po ako. Hindi yung Lord, si ano po ay nakabili ng bagong cellphone. Lord, tinakailangan, makabili rin po ako, Panginoon. Kung pinagpalam sa pagpapalain mo rin ako, Panginoon. Para bang gusto, lahat ng parang gagawin mo, para kung ano yung meron siya, ay meron ka rin. Tayo po bilang mananampalataya din natin. Ang natural reaction po natin, kapag ang ating kapwa mananampalataya, ay pinagpala ang natural reaction, natutuwa tayo, pinupuri natin ang Diyos. Kung yung ibang simbahan, naitayo na yung kanilang bahay sambahan, naitayo na 2-story church building o 3-story church building, natutuwa ka. Kasi Lord, maraming salamat. Natapos na yung church building na Lord, maraming salamat. Susunod na po kami. Thank you, Lord. Yun po yung natural reaction. Pero kapag nakita natin yung church ng kaibigan natin na itayo na, at tayo hindi natatayo at parang tayo ay nalulungkot, ibig sabihin, meron po tayong inggit. Totoo po yan. Para bang, bakit ganun siya yung itayo na ako, hindi pa. Diba? Yun po yung inggit, merong inggit. Ulitin po natin, bilang mananampalataya, ang natural reaction po natin, mga minamahal na kapatid. Kapag pinagpala yung ating kapwa, maganak tayo sapagkat pinagpala siya ng Panginoon. Ang sasabihin natin, Lord, maraming salamat, pinagpala mo siya, at kami na po ang susunod, ako na po ang susunod, Panginoon. Pero pag hindi na po tayo nagagalak, at pinagpala yung ating kapwa, na andun na po yung inggit. Kaya tayo po ay maging maingat. Kaya sabi ng, bantayan po natin yung puso natin. Sabi ng Bible, the heart is deceitful above all this and desperately wicked. Bantayan natin. Kailangan bantay po natin kasi hindi minsan natin namamalayan. Kalang natin okay lang, pero meron na palang inggit na nananaan sa ating pong mga puso. Amen. Understanding envy. How to deal with envy. Paano po natin haharapin ang problema ng inggit sa ating pong mga buhay? Paano po natin haharapin ang inggit? Problema ng inggit. Number 1, confess it as a sin.
First and foremost, confess envy as a sin. I-confess po natin na ito po yung kasalanan. Kasi kasalanan po talaga ang maingit. Kasi pag naiingit ka, parang bang wala ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Pag naiingit ka, meron kang gamit eh. May sama ka na loob. So, yun po yung kasalanan. So, ang una, para po natin harapin ang ingit sa atin, i-confess po natin sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako, naiingit ako. Sabi po ng James chapter 3, verse 14, if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Kung meron kang selfish ambition, meron kang sa iyong puso at meron kang inggit, huwag mong ipagmalaki. At huwag mong i-deny. Kapag tayo nag-struggle sa problem of envy, huwag po natin i-deny. Huwag natin ipagkaila. Aminin natin sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo makakalusot kay Lord eh. Hindi tayo makakalusot kay Lord. Alam ni Lord yung puso natin. Yung isipan natin, wala po pwede tayong ilihing sa Panginoon. So kung tayo po may inggit, aminin natin kay Lord. Lord, patawarin ko, naiinggit po ako, Panginoon. Nainggit ako kay Brother Freddy, nainggit ako kay ganito, kasi po, nakabili silang ako'y wala. Lord, nainggit ako, patawarin mo po ako, Panginoon. Confess it to God as sin and receive His forgiveness through Jesus Christ. Sabi ng 1 John 1, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Amen. Kumpisal po natin. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Magandang gabi rin kay Ren Amano, nanonood po siya, kay Sharon Casiano, thank you, nanonood. Amen. I-confess po natin ang kasalanan. Huwag natin ipagkaila. Kasi hindi naman po natin may tatago sa Panginoon yan eh. Maaaring maitago po natin sa ating kapwa, pero hindi natin may tatago sa Panginoon. Kung meron kang inggit, aminin mo kay Lord para makalaya ka. Kasi kung ipagkakaila po natin yung inggit, na para bang hindi tayo naging, pero may inggit talaga tayo, ay lalo pong magiging matindihan. So may nararamdaman tayong inggit, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Naiinggit po, alisin mo yung inggit sa aking puso. Kasi po hindi mo wala yung inggit, kung hindi natin aamin na tayo po ay naiinggit. Di ba? Hindi ka hindi ka po makakalaya kung hindi mo aamin na ikaw ay nakakulong. Paano ka makakalaya kung hindi mo inaamin, nakakulong ka? Paano ka makakalaya sa inggit kung hindi mo aamin, naiinggit ka? So ang unang paraan, aminin po natin, naiinggit tayo, ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. At sabi po ng 1 John 1, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen. So yun po yung una. Confess po natin sa Panginoon natin ng tao. Pangalawa, love God and others. Mahalin po natin ang Diyos at mahalin po natin yung ating kapwa. Yan po yung tinawag ni Jesus Christ the greatest commandment. Matthew chapter 22, verse 37 and 39. Sabi po dyan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang Panginoon Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sabi po ng 1 Corinthians 13:4, love is patient, love is kind, love does not envy. Ang pag-ibig hindi po naiinggit. Amen. Kapag minahal po natin ang Diyos at minahal po natin yung ating kapwa, wala pong lugar ang inggit sa ating pong puso. Totoo po yan. Kasi ang pagmamahal hindi po naiinggit. Ang pagmamahal, natutuwa siya, nagagalak siya pag pinagpala ang kanyang kapwa. Yun po yung pag-ibig. Kaya ang solusyon, mahalin natin ang Diyos, mahalin po natin ang ating kapwa. Kapag mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, yung pong inggit ay walang lugar sa ating pong mga puso. Hindi po magkakaroon ng room sa puso natin yan. Kapag mahal natin si Lord at mahal po natin yung ating kapwa. Kasi kapag mahal mo yung kapwa mo, hindi ka maiinggit. Pag kung ano yung meron siya. Sa halip, matutuwa ka. Di ba? At sinabi natin, maraming salamat, pinagpala mo si Brother Freddy, pinagpala mo si Brother, maraming salamat, ako ay susunod na Panginoon. Sabi po ng Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Magalak mo sa mga nagagalak. Pag nagmamahal po tayo sa ating kapwa, nagmamahal tayo sa Diyos.
Pag pinagpala yung ating kapwa, siyempre magagalak siya, di ba? Pinagpala siya, magagalak din tayo. Rejoice with those who rejoice. Amen. Love God and love others. Yan po isang paraan para makalaya tayo sa inggit. Kasi kung di po natin mamahal, kaya sabi po doon, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? Eh siyempre, kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo nang sasaktan ang sarili mo. Hindi ka naman magtatanim ng galit sa sarili mo. Di ba? So, ganun sa kapwa. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi ka magtatanim ng galit. At hindi ka kailanman maiinggit at magkagalak ka kapag siya ay pinagpala. Love does not envy. Ang pag-ibig hindi naiinggit. So una, paano po natin naharapin ang inggit? Ikumpisa natin, hingi natin ang tawad sa Panginoon. Pangalawa, mahalin po natin ang Diyos at ang ating kapwa. Pangatlo, be content in Christ. Makontento po tayo sa ating pong Panginoon si Kristo. Kung ano yung meron ka, pasalamat ka sa Panginoon. Huwag mo nating hanapin yung wala tayo. Kung ano yung nasa atin, masaya tayo, magalak tayo, makontento tayo. Philippians chapter 4, verse 12 hanggang 13. Sabi po ni Paul, I've learned the secret of being content. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento. In every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gave me strength. Amen. Hanapin po natin yung kakontentuhan kay Kristo at magpasalamat po tayo sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Anong bigay ng pasalamatan po natin? Makontento tayo. Huwag natin hanapin kung ano yung wala tayo. Kung yung ating pong kapwa, kaibigan, kapatiran ay meron at wala ka, huwag po natin hanapin yung meron siya na wala tayo. Kung ano yung meron sa atin, kung ano yung ibinigay ni Lord sa atin yan, yun po yung pasalamatan natin. Contentment and thankfulness will go a long way toward combating envy in our lives. Kapag tayo po'y kontento at lagi nagpapasalamat, yung pong envy mawawalan ng lugar sa ating pong mga puso. Amen po ba? Makontento tayo. Kung ano yung meron ka, pasalamat ka sa Panginoon. At meron pong right timing ang Panginoon. Kung meron kang hinahangad sa buhay mo at unang nagkaroon yung kaibigan mo, unang nagkaroon yung kapatiran at ikay wala pa, ay huwag kang mainggit. Kung ano yung meron ka, pasalamat tayo sa Panginoon. Makontento tayo sa Panginoon at magpasalamat tayo kung ano yung ibinigay niya sa atin. Amen. Meron pong right timing. May panahon na kung saan tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Meron pong blessing si Lord na inilaan sa bawat isa po sa atin. Meron siyang blessing na talagang inilaan sa bawat isa. Kaya nga lamang po, hindi niya maibigay yung blessing sapagkat hindi po handa yung puso po natin. Amen. Ang ginagawa natin, inahanda natin sarili natin sa blessing, pero yung puso natin, hindi natin inahanda. Kaya hindi may ibuhos ni Lord yung blessing na para sa atin sapagkat nakikita ro hindi handa yung puso natin. Kasi kapag hindi po handa yung puso natin at ibinigay ni Lord yung blessing, baka sa halip na mapabuti tayo, mapasama tayo. Amen. So, ulitin po natin, merong blessing si Lord na nakanta para sa atin. Kaya pa hindi niya maibuhos sapagkat hindi pa tayo handa. Kaya kung ano meron tayo, kung anong meron ka, malaki, maliit, mahal o mura, na binigay ng Panginoon, magpasalamat po tayo, makontento po tayo. Amen. Kung ikaw, o yung kapwa mo, yung kaibigan mo, may sariling bahay at lupa, at ikaw ay nangungupahan lamang, huwag kang maigit. Lord, bakit sila, Panginoon? Meron sariling bahay ko, pero kami, napakatagal na, nangungupahan pa rin kami, Panginoon. Hindi po natin dapat kainggitan. Dapat magpasalamat tayo kay Lord. Maraming salamat. Meron silang, nakabili silang sariling bahay at lupa. Maraming salamat, Lord. Bagamat kami umuupo lang, pero maraming salamat sapagkat every month pinoprovide mo yung pambayad namin. Makontento po tayo. Kung ang bahay natin ganito lang, kung ating mga gamit sa bahay ganito lang, makontento tayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi kapag tayo po ay napapasalamat at nakukontento, doon po ibubuhos ni Lord yung pagpapala. Paano bibigyan ni Lord yung blessing para sa atin kung di tayo nakukontento doon sa ibinibigay niya sa atin araw-araw? Be content in Christ. Makontento po tayo
sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, paano po natin harapin ang inggit? Confess it as sin. Love God and others and be content in Christ. Makontento po tayo. Kaya sabi po ni Paul, I can do all things through Christ strengthen me. Natutunan niya yung pagiging kontento. Busog man siya o hindi, gutom man o hindi. Sabi ni Paul, kontento ako. I can do all things through Christ and strengthen me. Magagawa ka na itong bagay sa pamagitan ni Kristo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Be content in Christ. At panghuli po, para po natin maharap yung pong problema ng inggit sa ating buhay, grow in the fruit of the Spirit. Lumago po tayo sa bunga ng Espiritu Santo. Sa Galatians 5, verse 22 hanggang 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. 9 fruit of the Holy Spirit. Palaguin po natin. Palaguin po natin yung bunga ng Espiritu Santo sa ating pong mga buhay. Amen. Ang problema kasi minsan, 10 yung bunga ng Espiritu Santo, minsan isa-isa pong nalalagas. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, service. 9 fruits of the Holy Spirit. Palaguin po natin. Bakit po? Kasi kapag tayo po ay punong-puno ng pag-ibig, kapag tayo po puspos ng pag-ibig, hindi po magkakaroon ng lugar yung inggit sa ating po mga buhay. Sabi ng Bible, love does not envy. So pag punong-puno, pag malago yung pag punong-puno, puspos po tayo ng pag-ibig ng Diyos, hindi po magkakaroon ng lugar yung pong inggit sa ating buhay. Kapag tayo po'y puspos ng kagalakan, hindi magkakaroon ng lugar yung inggit sa ating buhay. Kapag tayo po'y puspos ng kapayapaan, hindi po magkakaroon ng lugar yung inggit sa ating buhay. Kapag tayo puspos ng pasensya, puspos tayo ng kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, kapag lumago yung bunga ng Espiritu Santo sa atin, hindi po, miski kailan, hindi po magkakaroon ng lugar ang inggit sa ating pong mga buhay. Amen. Envy is not only a problem, it is a sin. Ang envy, hindi lamang po ito problema, ito po isang kasalanan. Envy rob God of His glory and rob our joy. Ninanakaw po ng envy yung kalortiyan para sa Diyos, ninanakaw yung kaganakan natin. At si Kristo po yung naparito para tulungan po tayo sa ating mga problema, kabilang po yung problems of envy. Katulad ng sinabi po natin kanina, kapag tayo po yung nag-struggle sa envy, sa inggit, huwag po natin ipagkaila, aminin po natin. Aminin natin, pagkatapos ihingi po natin ang tawag sa Panginoon. Ulit, katulad ng sinabi ko kanina, hindi po tayo makakalaya sa inggit, hindi po natin aamin tayo na inggit. Amen. Aminin natin, hingi natin tawag sa Panginoon. And then, ulitin po natin, mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa. Kapag mahal natin ang kapwa, hindi po magkakaroon ng lugar. Ang sa ating buhay, higit sa lahat, makontento po tayo. Be content in Christ. Amen. Hindi po tayo kailanman pinagkukulang. Kung yung ating kapwa pinagpala na maging masaya po tayo sa kanila. At maging masaya tayo kung ano po yung meron sa atin. Amen. Kung matangos ang ilong ng kapwa mo, ako minsan pag-harap sa namin sabi ko, parang naman yung iling ko'y parang iba ang pag nakakakita ako ng mas matatangos, pero hindi pa hindi. Ito po yung mukhang ibinigay sa akin ng Panginoon Ito po yung ilong na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ito po yung kulay na ibinigay sa akin ng Lord. Ito po yung pagkatao na ibinigay ng Lord. So hindi po tayo naiinggit. Mas magandang lalaki, matangos ang ilang, mayaman sila. Wala po tayong dapat inggit. Sapat kay Kristo, sapat-sapat. Yung pong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ulitin po natin, ang inggit hindi lamang po yung problema, kasalanan po yan. Walang dapat gawin kundi isugo kay Lord. Kaya ikaw, sa sarili mo, alamin mo.
Hindi naman po makakailayan eh. Ikaw mismo mararamdaman mo yan. At kung nararamdaman mo yan, huwag mo nang patagalin. Huwag mong ipagkailan na naiingit ka. Idulog mo na sa Panginoon para makalaya. Kasi mahirap. Kasi hindi po magiging masaya ang buhay natin. Hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon. At kailanman, hindi magiging maayos ang buhay natin. Sa halip na tayo mapalapit sa Diyos, mapapalayo tayo. Sa halip na tayo magamit sa Kanyang kalulatian, hindi po tayo magagamit. Amen. Ulitin po natin. Wala pong sinisino ang inggit. Hindi dahil mayaman siya, hindi na siya nainggit. Dahil may pinag-aralan siya, hindi na siya nainggit. Lahat, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, mananampalataya o hindi. Pwede po siyang bumaksak sa kasalanan ng inggit. Ulitin natin, kung meron po tayo, nararamdaman natin, na meron pong inggit sa puso natin, isurrender natin kay Panginoon upang makalaya po tayo. Amen po ba? Praise the Lord. So, hanggang doon na lamang at naniniwala po ako na bilang mga anak ng Diyos, walang puwang. Yung inggit sa ating buhay, tayo po ay nagagala kapag pinagpapala yung ating kapwa. Amen po ba? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon, yung pong problema ng inggit, Lord. Lord, dumadating po yung panahon sa aming buhay na miski po kami mananampalataya, minsan ay nakakaramdam kami ng pagkainggit, Panginoon. Minsan naiinggit kami sa aming kapwa, minsan naiinggit kami sa ibang simbahan, nangatayo ka simbahan sa amin na hindi. Minsan naiinggit kami, sila ay mayroong sasakyan kami, wala, pero pag napatawarin mo po kami. Patawarin mo po. Ang dalangin lamang po namin, Panginoon, kapag dumating kami nag-struggle sa envy, sa inggit, Lord, huwag po namin aminin namin, isuko namin sa iyo, Panginoon, para kami makalaya. Sa kakatang inggit, kailanman, Panginoon, na hindi po magiging maganda. Sisirain nito ang aming buhay, sisirain nito yung relasyon namin sa aming kapwa, sisirain nito yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, makontento kami sa iyo. Anumang meron ka, anumang ibigay mo sa iyo, makontento kami at magala kami, matuwa kami kapag ang kapwa po namin ay pinagpapala mo. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, isasalamatan ka namin. Lord, maraming salamat. Alam po namin, meron kang blessing na kalan sa amin. Ang inahantay mo lamang na maging tama yung puso po namin, Panginoon. Kaya sa anuman, ang meron kami ngayon, kontento po kami at nagpapasalamat kami. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, isasalamatan ka namin. Sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng kay Lucita Valdentos. Maraming salamat. Kay Ren Amano. Maraming salamat sa lahat po ng nanood ng live. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon Diyos.